alam nyo, ang nag-aanunsyo ho ngayon ng mga paglalabas ng arrest warrant ang presidente, di ba? Oo nga. Tsaka pati Pansin mo? lahat. Okay. Lahat. Maging yung sa SSS. Ito ho, with all due respect, baka nanonood ngayon sa atin si Presidente. Sir, with all due respect, is this unprecedented or unpresidential? So ano pang next yung i-aanunsyo? GSIS loan o pag-ibig loan? Kasi hindi ako magtataka, Direk Joey, na bukas makalawa, kapag wala na ho kayong i-anunsyo, pati po resulta ng loto. Ang Kasi sabihin ng Presidente, Oo, paano? Apo, mga kababayan ko, ako po'y nagagalak na i-anunsyo ngayon ang winning combination. Naging host. Kasi wala na siya Agaw pa ma-anunsyo ng trabaho. Pati resulta po ng bola ng loto, siya na mag-anunsyo. Hawakan niyo po ang mga ticket po ninyo. Okay, ito po ang unang letra, 3. Pati bingo. Pangalawang letra, 24. Pangatlo, ang letra, pangatlong numero, 36. 8. 5. Sa mga hindi po nanalo ngayon, better luck next time. Baka mag-weather update pa yan. Magulat kayo. Yung susunod na bagyo. Pero hindi malabo. Alin? Kasi nga gusto yung Na mag-aanas ng loto? Hindi, ikaw naman. Hindi. Oo. Hintayin mo. Baka pati yung walang pasok sa gobyerno siya na mag-anunsyo. Hindi ako magugulat, di ba? Ewan ko po, sorry po mamaya po ating tutunghayan ang ilang pa po mga kapatid na informasyon dito po sa ginagawang investigasyon ng mga pulis sa pangyayari pong ito. Itong pinakamalaking balita ngayon. As we all know, si Yusek Cabral po ang isa sa mga persons of interest sa napakalaking iskandalong itong yumanig sa ating bansa, sa pinakamalaking iskandalo po ng korupsyon sa Pilipinas. Si Secretary Manny Bonoan, former Secretary ng DPWH, dapat po inaasahan ay babalik sa Pilipinas December 17. Anong petsa na ngayon, baby girl? December 19 na po ngayon, mga kapatid. Okay, December 19 na po ngayon, pero ayon po sa Immigration Bureau, wala pong record. Hindi pa po nakakauwi si Secretary Bonoan mula sa kanyang biyahe sa Amerika, kung saan pong kanyang unang dahilan ay dahil po sa samahan ng kanyang misis para po magpagamot doon po naman sa mga espesyalista umano sa Amerika dahil may karamdaman ang kanyang misis. Walang informasyon, mga kapatid, kung ano ho ang katwiran, kung bakit hindi pa rin po siya nakakabalik dito po sa bansa. So ngayon po, ito ho muna pong ating naiiwan na informasyon habang ang iba po ay katakot-takot na mga espekulasyon at iniisip. Pero po sa akin siguro pinakamainam, hintayin natin ang official report dito ng pulisya sa magiging findings nila sa pag-aalam kung bakit po doon na-discover ang labi ni Binibining Cabral. Alright, samantala mga kapatid, huwag natin kakaligtaan, usaping budget pa rin po tayo. Budget! Dahil nga po sa pinakamalaking iskandalong ito sa ating bansa, huwag nating kaligtaan mga kapatid. Ang usapin po ng korupsyon na dapat po talagang matigil na, hindi man po lubusang matigil, mabawas-bawasan po ang pagiging ganid ng marami pong mandarambong sa ating pong gobyerno. Sorry po at pasintabi po sa mga mandarambong. Tulog pa naman sila. Okay, today tatlong column po itong ating gusto po na i-endorse po sa inyo this morning sa Philippine Star. Basahin po ninyo ang column ni Ma'am Ana Marie Pamintuan. It's called Reality Check ang kanyang titulo. Sketches po ang kanyang column. Reality Check. Sa column po naman ni kaibigang Cito Beltran sa C-Talk, Maif Ipanakaw ang title po ng kanyang column. At sa column po naman ni Jarius Bondok, baby girl. Sa column po ni Kuya Jarius Bondok, dalawang option po yan. Meron in Tagalog sa Filipino Star ngayon at meron din po dito sa Philippine Star na ang mismong title po ay Transfer 52 billion pesos, Political Ayuda to PhilHealth, Doctors Propose. Okay, Transfer 52 billion, Political Ayuda to PhilHealth, Doctors Propose. Mga kapatid, itong tatlong column na ito ay may diskusyon tungkol nga po dito po sa ating proposed budget. Ang kasalukuyan din pong editorial ng Philippine Daily Inquirer, kung atin po ding babasahin. Kasi alam niyo maganda pong maunawaan natin to sa punto ng sinasabi na
Sorry po pero sa sinasabi na meron nga ako napakinggan na graft-free budget. May Pinakamalinis na budget in pinaka-transparent history. na budget, walang Oo. pork barrel. Naman. Okay, ngayon po ang editorial ng The Philippine Daily Inquirer ay just another form of pork. Kapatid, okay? Sige, so mamaya po meron tayong diskusyon tungkol dito para lang ho natin mailatag po ito sa punto ng, again, pananaw po ng mga kababayan natin na nag-aanalisa po sa isyong ito na hindi ho tayo agad din dapat magpapadala sa mga ipinapangako na naman nila at sinasabi po nila. Ano ho ang dahilan natin? Anong katwiran natin? Basically po, it's about trust. Trust, di ba? Wag ho natin pong isang tabi yun. Hindi ho pwedeng dahil may sinasabi na si Diskaya kukulong na o may ipinangako makukulong bago magpaskong malaking isda. Ngayon po, agad-agad ka na magtitiwala na hindi sila magnanakaw. O wala silang kukupitin o kaya wala silang pagsasamantalahan. Oo. At saka pag sinabing no pork, talagang no pork. Oo. Di ba naririnig nyo ang mga kaibigan nyo, sabi diet na. Hindi naman totoong nagda-diet. Ganon din dito sa budget natin. Tama, mali. Yun ang pinakamagandang example. Sasabihin sa'yo ng friend mo, uy, ngayon 2026, no pork na ako. Tapos makikita mo, nauna pang lumalantak ng pork sa'yo. Ganon din po dito sa budget. Hindi porke sinabing naka-livestream, hindi porke sinabi na malinis, hindi porke sinabi na walang kupit, ayun na ang totoo. Hindi rin naman namin sinasabing may nangupit. Oo, pero ang malinaw dito, ito daw ang bagong anyo ng pork. Yan ang sinasabi ng ating mga budget watchdogs. At ang sabi nga ng iba, ang tawag dyan ay pinakuluang pork. Soft pork. Aba! Diba kapag sobrang tigas ng Ilang karne, kilo yan? pakukuluan mo. Ilang kilong soft pork ito? Anyway, sige po. So, anong pesya na ngayon ulit? Ngayon nga po December 19 na mga kapatid at tandaan po natin nangako po ang gobyernong ito na wala silang hindi magiging masaya ang Pasko ng mga taong ito. Di ba? Naalala mo sinabi ni BBM? Aminin na niya. Well, yung iba ho nasa Europe na. yung iba po. Nakalabas na nga ng bansa yung iba. Yung iba nga po mga kapatid na hindi po. Anyway, so, alam nyo, talaga may Just something. another na. Yes, Ito lang. tuloy Ano mo. ako'y, alam nyo, ang nag-aanunsyo ho ngayon ng mga paglalabas ng arrest warrant ng presidente, di ba? Oo nga. Tsaka pati Pansin mo? lahat. Okay. Lahat. Maging yung sa SSS, yung ibibigay. Nakita mo yung kahapon, yung sino ni Big Boy doon sa natin, GC. Yung ko calamity talaga, loan. Oo, alam mo, kinakabahan na ako. Bakit? Parang gusto maging reporter ng Pangulong Marcos Jr. Yung trabaho dapat Alam natin mo, siya nang gumagawa Direct Bakit Joey, siya pa ang Meron nag-aanunsyo? akong nakaugnayan Yung kahapon. masaya. Ang sabi ito ho, with all due respect, baka nanonood ngayon sa atin si Presidente. Sir, with all due respect, nung panahon ni Gloria Arroyo na nanganganib, parang, I think this is unprecedented na ultimo calamity loan ng SSS. Ang Presidente nag-aanunsyo. Hindi ba? Parang, sabi nga, is this unprecedented or unpresidential? So ano pang next yung i-aanunsyo? GSIS loan? O pag-ibig loan? Ako hindi ako magtataka. Ewan ko lang kung sino mga nag-iisip ito ng mga bright boys Medyo iangat nyo naman yung level na presidente. Di ba calamity loan? Ewan ko lang baka naman kayo po. Kasi ako hindi ako magtataka Direct Joey na bukas makalawa kapag wala na ho kayong i-anunsyo, pati po resulta ng loto. Hindi, ikaw naman. Ang Kasi sabihin ng presidente. Oo, paano? Opo, mga kababayan ko. Ako po'y nagagalak na i-anunsyo ngayon ang winning combination. Naging host. Kasi wala na siya ma-anunsyo trabaho. Pati resulta po ng bola ng loto, siya na mag-aanunsyo. O hawakan po yung mga ticket. Yun naman. Mga kababayan ko, mahal ng kababayan ko. Hindi nyo ba gusto yung gano'n? Hawakan niyo po ang mga ticket po ninyo. Okay, ito po Ang unang letra, 3. Pati bingo. Pangalawang letra, 24. Pangatlo, ang letra, pangatlong numero, 36. 8. 5. Sa mga hindi po nanalo ngayon, better luck next time. Baka mag-weather update pa yan. Magulat kayo. Yung susunod na bagyo. Pero hindi malabo. Alin? Kasi nga gusto yung Na mag-aana sa loto? Hindi, ikaw naman. Hindi. Oo.
Oh, hintayin mo, baka pati yung walang pasok sa gobyerno siya na mag-anunsyo. Hindi ako magugulat, di ba? Ewan ko po, sorry po Pero Mr. President, medyo... What if sinusulit lang naman? Na alin? Yung media team. Ang ganda kaya ng video, pati yung audio, ang ganda. Sinusulit Sa calamity lang. loan. Oo. Sinusulit lang ng Pangulo yung bayad sa media team. Di ba? Kaya lahat Yung na po masaya. pwedeng i-anunsyo, siya na Mr. nag-aanunsyo. President, sorry po sa akin lang po ito. Please, huwag kayong uto-uto sa kanila. Mr. President, sa akin naman, tuloy mo. Ang alin? Para yung engagement ng Facebook mo maganda. Tuloy mo para dumami pa ang followers mo. Ayoko ng Oh, sige. gulo. Eh baka gusto niya kasi maging di ba? Content media creator. Oo. Okay. Oo. I will. Okay, sige. Hindi sa akin lang. Ang kauna-unahang presidente na social media content creator. Ayaw niyo yon? Ayaw niyo ba yung ganon? Okay. Hindi gusto. Oh, sige. Oo. Pati na po STL sa Pampanga. Ilabas nyo. Abangan po sa aming pagbabalik. News 5.